Dalawang kaso ng pagnanakaw huli sa akto. Isang grupo ng salisi ang nampiktima sa isang tindahan ng cellphone sa Dasmariñas, Cavite. April 29, nung araw na yon, alas 11 po ng umaga. May lumapit sa amin na tomboy, tinanong niya po kung may SIM card kami. Sinabi namin meron. Sabi niya po, babalik na lang siya para puntahan yung mga kasama niya. Maya-maya po, bumalik siya, pero siya pa lang po mag-isa nun. Hindi na po namin alam na kasama niya po pala yung mga nagsisunuran. Puro matanda po kasi. Galing po ako sa loob ng outlet. Lumabas po ako para kunin po yung housing na pinapakuha sa akin. Kumuha po ako ng upuan para maabot po yun. Isang babae po, lumapit po sa akin, nakipag-usap. Tapos yung may dala po siyang payong na pinangharang niya po sa mukha ko po. Bali, nagkatalikuran po kami ng kasamahan ko sa trabaho. Nung magkatalikuran na po kami, hindi po namin napansin na tinakip po sa akin illustration board. Sa kasamahan ko naman po payong. Noong araw na yun, dito po nakalagay yung mga cards ng kinuha niya po. Hindi po namin napansin yun kasi masyado na po kaming abala dahil marami pong tao. Pagsundo ko sa kanila, 7 o'clock, nung wala nalaman. Actually, hindi nila alam. Wala silang idea kung paano nawala. So, nung pinlay lang namin sa CCTV, saka lang namin nalaman kung paano nangyari. More than 8 years na itong tindahan ko. Siguro mga 3 times lang nagkaroon ng ganyan. Pero mahaba yung yung gap niya na hindi yun madalas na nangyayari, mahaba. Siguro mga 6 months, 1 year, gano'n. Parang minomonitor na talaga nila itong tindahan ko na pag bagong mukha, bagong pwesto yung mga tao, yan, gumagawa na naman sila. Ayon po sa report ng may-ari ng tindahan ay ang halaga ng mga prepaid cards na nawala doon ay 11,000. Sa ngayon ay ongoing ang aming investigation ay sinasagawa. Based doon po sa CCTV ay binigyan namin ng aming mga karating na police stations ng kopya ng mga mukha ng mga suspect. Nang sa gayon ay baka meron silang mga aresto na nangyari doon sa mga taong yon nang ma-identify natin ang kanilang mga pangalan at ma-file natin ng kaukulang kaso. Alam nila ang gagawin. Ang modus operandi po na kanilang ginawa yung tinatawag nating salisi. Yun po yung mabilisan na pagnakaw ng isang gamit, no? At ang kanilang mga kasamahan ay kumukover o ini-screenan yung mga taong maaaring makakita. Pag nakilala natin yung mga suspect, kakasuhan natin ng theft. Lahat po sila. Sa CCTV, nakakatulong siya dahil medyo nagkaroon ako ng peace of mind. Kaya nung wala pa, parang yun first line of defense ko. May CCTV na ako, yan, medyo nakakatulog ako ng maimbing. Doon sa mga mayroon ng CCTV monitor sa kasalukuyan ng mga establishment, ang naipapayo ng ating kapulisan dyan ay mas maganda po. Mayroon ng kaagad-agad nagbabantay doon sa monitor. Yun naman hong mga wala pang CCTV, pinakamainam po mag-provide na sila ng CCTV sa kanilang mga establishments at napakalaking bagay po, napakalaking tulong ang CCTV para sa makakalutas ng kaso.
Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Dito sa Rescue, naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong.